Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no? Dapat linisin muna ang tungis mo sa mukha. Dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ikaw naman drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikaw'y nakalaya. Ang kanta is For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin niyan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng Exclusive Economic Zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po'y economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa NCLE. At ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ano bang ibig sabihin na pinalubog ang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong provision na palibasa, meron tayong economic rights, may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal fiction, tinawag nating commission sa Navy. Bakit? Dahil pag tinanggal yan ng China, o pwede tayong tumakbo kay Uncle Sam. Uncle Sam, Uncle Sam, Mutual Defense Treaty, saklolo! Pero anong karanasan ba natin? Nang wala ang mischief reef, nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, hindi naman sumaklolo ang Uncle Sam.
Mali ang pag-iisip ng mga warmongers at mga trigger-happy mga Pilipino na re-respakan tayo ng mga Amerikano. Bakit? Nako, unang-una, napakalaki ng mawawala sa Amerika pag sila'y nakipaggera sa China. Halos lahat ang bilihin ngayon sa Amerika, made in China. Lahat yan, kaput pag nagkagera. Ang pinakamalaking naghahawak ng dolyares, ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Estados Unidos, China. Pag nakagera, bagsak ang ekonomiya ng Amerika. Siyempre, apektado rin ang China, kaya ang China at Amerika ngayon, doon sa pagpupulong sa San Francisco ni President Biden at ni President Trump, ay talaga nagkasundo na paigihin ang kanilang pagsasama. Kaya nga po kung akalain nyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit kong in-announce sa mga press briefing. Yan po'y inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po'y inanunsyo rin ni Secretary Delfin Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya kung ikukumpara nyo ng level ng kalakalan at level ng pamumuhunan sa panahon ni Presidente Aquino, nako, hindi lang po triple, baka quadruple pa